Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin na nga nating pag-usapan itong naging post ng asawa ni Bossing Vic Soto. Kahapon, nag-post po si Pauline Luna Soto ng mga picture na kung saan ay sineselebrate niya yung simpleng birthday celebration kasama po ang kanyang pamilya. Sabi niya dito, today felt like another ordinary day and yet somehow it wasn't. I woke up late after a good night's sleep, spent time with my family, thanked the Lord for calming the storm, watched my parents bond with my girls, and was surprised with my favorite cakes by our angels. I took a long afternoon nap, squeezed in a workout, and ended the night with popcorn in a movie before bed. Nothing grand, nothing fancy, just the way I like it. As I celebrate another year, I realize how much my priorities have shifted. All I truly long for now is a quiet, peaceful celebration with the people closest to my heart. I find myself appreciating every small blessing the Lord has given me. The gift of life, a healthy body that allows me to move, my family, and the peace He provides amid life storms. I once prayed for the very things I have now, and for that, my heart is overflowing with gratitude. So yesterday seemed like any other day except it wasn't. So mas pinili po ni Pauline Luna Soto na mag-celebrate ng simpleng birthday kasama yung kanyang pamilya at mga importante sa buhay. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads, ang tungkol nga po dito sa bagong pasabog ni Mr. Anjo Iliana laban sa isang Itbulaga host. So, di ba na-topic na natin ito kagabi? So, sabi nga dito, grabe na si Anjo, kahit si Alan Kay, binanatan niya din. Ito ay kaugnay ng laging patutsada ni Alan Kay sa mga kabuangan na ginagawa at sinasabi ni Anjo Iliana sa social media. Less talk, less mistake, ika nga nila, kung tumatahimik na lang siya, sana walang pupuna sa mga ginagawa niya. Tama naman kasi si Alan Kay na magiging sakit sa ulo ng bansa si Anjo sa oras na maging senador yan. Wala namang masama sa sinabi ni Alan Kay. Nagbigay lang siya ng opinyon niya ukol sa kabaliwan ni Anjo. Biruin nyo, sabi ni Anjo, masama daw ang loob niya sa baklitang yan dahil bilentahan daw siya ng sirang sasakyan na nagkakahalaga ng 2.6 milyon. Tapos bukod pa doon, pinaayos niya pa daw yung air suspension na gumastos siya ng 900k. Kung matalino siya, dapat bago niya bilhin, chinek niya, nagsama siya ng mekaniko. Hindi basta tiwala lang kasi pera usapan dito. So kung totoo man yun, si Anjo pa din ang mali kasi syunga siya. Tapos binunyag ni Anjo ang mga nabuking ni Alan Kay daw na mga basketball player. Isa na doon yung dalawang magkapatid sa San Beda. Ang katapat lang daw sapatos. Karon din si James Shop. Nadala na din daw ni Alan Kay sa Tandang Sora sa bahay niya at doon binigyan lang daw ng magandang sapatos na booking na daw. Isang malaking paninira ito kay Alan Kay, nakakahiya din ito kay James Shop at sa pamilya niya. Kung ano-ano na lang yung nilalabas ni Anjo. Pinagbantaan niya din si Alan Kay na banatan pa siya at marami pa niyang ilalabas na sekreto laban daw dito kay Alan Kay. So lahat tinatalo na po ni Mr. Anjo Iliana mga kadabarkads. Una si Tito Soto, pangalawa si Jose Manalo, pangatlo itong si Alan Kay. Ay una pala si Maine Mendoza, no? So bali apat na po yung mga Itbulaga host na naaargabyado nitong si Anjo Iliana. So sino kaya yung susunod na bibiktimahin nitong si Anjo? Kasi nung nakaraan, 'di ba, nagbanta na siya kay Boss Joey at kay Bossing Vic Soto.
At abangan daw mga kadabarkads ang susunod po na kabanata. Grabe na talaga si Anjo. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po dito kay Tony Gonzaga. So eto po kasi ang kwento dyan. Sabi po dito, Tony Gonzaga umalis sa Itbulaga dahil kay Tuta Soto, Anjo may binulgar kay Banat Bay. So dito po nagsimula yung issue about kay Tony Gonzaga mga kadabarkads. Na kaya daw inalis agad or umalis agad sa Itbulaga dahil manyakis daw at dahil kay Tito Soto. Yan po yung pinagdidiinan po nila dito mga kadabarkads. Pero kung titingnan po natin yung relationship ni Tony Gonzaga sa TBJ, lalo na kay Tito Soto at sa Dabarkads, wala pong problema kasi bumabalik-balik si Tony Gonzaga dito po sa Itbulaga. Isang patunay na wala pong gulo sa pagitan nila at malaki nga po ang pasasalamat ni Tony Gonzaga dito po sa TBJ kasi nabigyan po siya ng opportunity para makilala and syempre para sumikat. Sabi nga dito, at this point, Tony shared her biggest takeaway from Itbulaga. Sabi po ni Tony, natutunan ko dati sa Itbulaga ang hosting daw is presenting your personality and who you are to the world. It's presenting who you are with conviction na dinideliver mo yung what is asked of you to tell your audience. Kung naiinis siya sa iyo, ibig sabihin naiinis siya sa personality na pinapakita mo sa TV. So marami daw po niyang natutunan mga kadabarkads dito sa Itbulaga. Una na dyan yung pag-hosting na kung saan dito talaga siya nahasa ng sobra. Kaya malaki daw po yung kanyang pasasalamat sa TBJ and syempre sa Itbulaga dahil sa magandang opportunity na naibigay ng Itbulaga family sa kanya. Yun nga lang, lumipat po siya sa ABS-CBN dahil nga po may mga offer sa kanya na hosting doon. Dalawa-dalawa pa nga po mga kadabarkads. Ngayon, ginagawan po ng issue ito ng kalaban ni Tito Soto. Naka-issue kaya daw umalis itong si Tony Gonzaga dahil minanyak daw at ang rason daw ay si Tito Soto. So kung ano-ano na lang po yung binabato nila kay Tito Soto at sa mga dabarkads natin. Lahat na lamang po binabanatan nitong si Mr. Anjo Iliana. So paano kaya kung nagsama-sama itong mga binanatan po ni Anjo Iliana, no? Tapos magreklamo po at ipadakip na si Anjo Iliana kasi nga po nakakapinsala na po sa pang-araw-araw na buhay ito ng mga dabarkads natin dahil kung ano-ano na lamang yung mga pinapalabas sa social media na wala namang katotohanan kasi hindi wala nga siyang maipakita na pruweba na ganun nga po yung nangyari. Kung sa bagay, pag napuno po ang mga dabarkads natin, baka sumabog na yon sa galit dito kay Anjo Iliana. Tumatahimik lang yan, lalo na po si Tito Soto. Pag yan nagalit, matitikman po talaga ni Anjo Iliana yung totoong laban na hindi niya po magugustuhan. So paano mga kadabarkads, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.